At dahil sa Bagyong Dodong, doble na po ang banta sa Sorsogon. Ang pag-aalburoto kasi ng Bulkang Bulusan, pag sinabayan pa ng malakas na ulan, pwede magdulot ng lahar flow. 5 taon ding nanahimik ang bulkan hanggang magbuga ng abo nitong Mayo 1. At kagabi may kasama ng bato ang pagsabog kaya itinas ng Alert Level 1 doon. Saksi si Lala Rock. Kung noong Mayo 1, abot usok lang ibinuga ng Bulkang Bulusan. Nang sumabog ito alas 10 kagabi, may kasama ng bato ang abong ibinuga nito ng hanggang 250 metro. Dinala ng hangin ibinugang abo sa ilang barangay sa bayan ng Bulusan. Bagamat di malala ang ashfall, namigay na rin ng mga mask ang lokal na pamahalaan. Ang sanhi ng pagsabog ay yung tubig ulan o groundwater ay pag umabot doon sa mainit na bato, napapakuluan to, nagiging usok. Kung ang usok ay nababara at hindi lumalabas, nagkakaroon ng pressure. Kaya kanina itinaas na rin sa Alert Level 1 ang status ng bulkan. Ibig sabihin, bawal na pumasok sa 4 na kilometrong palibot ng bulkan o 4-kilometer permanent danger zone. Pwede pa rin daw kasi itong magkaroon ng steam-driven explosions o pagsabog sa mga susunod na araw. Pwede rin yung mga abo at bato na iniitsan niya, masyadong mabigat o basa, pwedeng gumulong, pyroclastic flow ang tawag dyan. So delikado, dapat walang tao sa permanent danger zone. Doble pa ang banta dahil sa Bagyong Dodong na magdadala ng mga pag-ulan sa Sorsogon. Ayon sa Pag-asa, hindi naman daw masasakop ng 300 radius ng bagyo ang Sorsogon. Pero huwag pa rin pakasiguro lalo't sa linggo pa magla-landfall ang bagyo. Aabutin lang siya ng moderate to heavy. Pero yung heavy na yon, yun din yung posibleng makapagdulot ng landslides or mudslides or sasabihin nating lahar flow. Saturday ng umaga, ito yung pinakamalapit na posisyon ng bagyo dito sa Bicol area. Katunayan sa datos ng The Weather Company, may 5% na chance ang uulanin ng Sorsogon bukas, 90% naman sa Sabado at 20% sa Linggo. Sabi ng PHIVOX, kung maipon daw ang mga deposito sa tuktok ng bulkan, pwedeng maanod ng ulan ng mga bato at abo na ituturing ng lahar. Ganyan ang nangyari noong taong 2010. Kapag meron na mga deposito doon sa tuktok ng bulkan at sa dalisdis nito, sa slopes, kapag umulan, maaanod ngayon yung mga abo at bato at magiging lahar. So nagkakaroon din ng lahar sa mga ilog. Pero kung hindi magiging malakas ang ulan, pwede raw makatulong ang pag-ulan sa pag-aalboruto ng bulkan. Pag may ulan na medyo moderate naman, babagsak lahat itong yung ashfall na tinatawag natin. So nakiklench yung ating atmosphere. Kung sakaling magkaroon ng ulan, huwag silang maliligo or kasi madumi yung tubig ulan dahil may kasama na itong mga ashes. Bilang pag-iingat, syempre yung abong bumabagsak is importante din na hindi nila ito malanghap. Kasi delikado to sa buhay. Ako si Lala Roque, ang inyong saksi.